serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansang maisa sa batas ang 20 priority bills ng administrasyon sa taong ito kabilang na ang may kinalaman sa paglaban sa pagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lulusot na maging batas ang 20 mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon bago pa man matapos ang 2023. Kasunod na rin ito ng isinagawang Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sa ngayon ay 18 na sa 20 bill ang lumusot sa Kamara at sinasabing bago ito mag-break ay kukumpletuhin na ang lahat ng 20 priority LEDAC measures. Sa Facebook account naman ng Pangulo ay sinabi nitong isa sa mapapakinabangan ng taong bayang batas ang may kinalaman sa paglaban sa smuggling ng mga produktong pang-agrikultura. Ito ay ang Anti-Agriculture Smuggling Act sa gitna na din ng maigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga smugglers. Ilan din sa binanggit ng punong ekutibo ang patungkol sa National Employment Action Plan at Magna Carta for Seafarers. Sa kabilang dako ay una nang pinasertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang General Appropriations Bill of 2024. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, humiling ang Administrasyong Marcos ng 38.75 billion pesos para sa digitalization program sa ilalim ng proposed 2024 national budget. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, ito ay 60.6% na mas mataas kumpara sa 24.93 billion pesos na alokasyon ngayong 2023. Kabilang sa mga pinaglaanan ng pondo para sa digitalization, ang Department of Education o DepEd, Department of Justice o DOJ, Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Finance o DOF, Department of the Interior and Local Government o DILG, National Economic and Development Authority o NEDA, Department of National Defense o DND, Department of Environment and Natural Resources o DENR, Executive Offices at Judiciary Offices. 990.631 million pesos naman ang inilaan para sa ICT system at Infrastructure Development Management and Advisory Program ng DICT, habang 1.67 billion pesos naman ang alokasyon para sa National Government Data Center Infrastructure Program. Samantala, 2.5 billion pesos ang gagamitin para sa Free Wi-Fi Connectivity in Public Places Program.
Iginiit naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang pagsabay sa teknolohiya ay alinsunod na rin sa whole of government approach ng administrasyon upang ma-digitalize ang bureaucracia at masawata ang red tape. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mababa pa ang compliance ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa electronic business one-stop shop o EBOS. Sa Bagong Pilipinas ngayon, inihayag ni Anti-Red Tape Authority Director General Ernesto Perez na sa kabuuan na 1,634 na local government units o LGU sa buong bansa, nasa 511 pa lamang ang nakakatugon sa EBOS. Dito sa Metro Manila, ani Perez, kung saan 17 ang LGU, ay 8 pa lamang ang umano ang nakakasunod, kabilang na ang Quezon City, Valenzuela City, Marikina City, Parañaque City at Muntinlupa City. Ang ilan namang syudad sa labas ng Kamaynilaan na nakatutugon sa EBOS ay ang Cagayan de Oro City, Lapu-Lapu City at Batangas City. Panawagan ni Perez tumalima sana sa EBOS, gayong obligado naman ang mga LGU na sumunod, alinsunod na rin sa itinatakda ng Ease of Doing Business Law. Ipinaalala ni Perez na mayroong hanggang 3 taon ang mga lokal na pamahalaan para makapag-set up at mag-operate ng EBOS. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, private sector, hinihikayat ng Department of Finance o DOF na itaguyod ang Real Estate Investment Trust o REIT upang suportahan ang economic recovery ng Pilipinas. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Hinikayat ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang pribadong sektor na itaguyod ang Real Estate Investment Trust o REIT upang palakasin ang pag-unlad ng ekonomiya. Sa ginawang 5th REIT Philippine Investor Summit, hinimok ni Diokno ang mga private sector na mamuhunan sa mga alok ng REIT wide variety of assets gaya ng renewable energy. Ang REIT ay isang stock corporation na nagbibigay daan sa publiko na mag-invest at trade sa income-generated real estate asset. Ito ay isang uri ng investment na may kita o dividend mula sa real income ng mga pangunahing ari-arian o estate. Ayon sa kalihim, suportado ng REIT ang sinusulong ng gobyerno na financial inclusion kung saan maaaring mag-invest ang mga ordinaryong Pilipino sa real estate na hindi kailangang i-manage ang mismong properties. Kumpiyansa ang DOF Chief na patuloy na palalakasin ng REIT ang economic recovery at infrastructure modernization upang makalikha ng mas maraming business opportunities at mapasigla ang Philippine capital market. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pagbibigay ayuda sa mga apektado ng taas presyo sa mga produktong petrolyo, suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni J. Mark Gagala. Nilinaw ng National Economic and Development Authority o NEDA na mas maraming tatamaan sa sandaling suspindihin ng pagpapataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa loob ng isang buwan. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, lubang mapanganib ang naturang hakbang, lalo pa anya't magre-resulta ito ng pagbagal ng ekonomiya at mas mataas sa interest rates. Git pa ni Balisacan, ang mga ganitong uri anya ng programa ay tinatawag niyang populist, na anya ay gusto ng tao subalit hindi naman angkop sa takbo ng ekonomiya. Ayon sa NEDA Chief, maraming paraan upang maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mahihirap at ang mga middle class tulad ng pagbibigay ng subsidiya sa mga tsoper ng pampublikong sasakyan. Una rito, ibinabala ni Finance Secretary Benjamin Diokno na bilyong piso ang malulugi sa bansa sakaling suspindi ng pagpapataw ng value added tax o VAT, gayon din ang excise tax sa langis. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagpasalamat sa Commission on Elections o COMELEC sa exemption ng fuel subsidy sa spending ban. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Ikinalugod ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang desisyon ng Commission on Elections na aprubahan ang kanilang petisyon upang hindi na maapektuhan ng election ban ang pamigay ng fuel subsidy sa mga operator at pati na driver ng PUVs. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III na nagpapasalamat ito sa agarang aksyon ng COMELEC sa petisyon at pati na rin sa pag-unawa ng publiko lalo na ng mga operator na naapektuhan ng pansamantalang delay sa distribusyon ng fuel subsidy. Kaugnay niyan, tiniyak naman ni Chair Guadis na magtutuloy-tuloy na ang pamahagi ng fuel subsidy para sa mga operator. Sa pinakuling datos ng LTFRB na i-credit na ang naturang subsidy sa 63,864 na mga PUVs nationwide. Karamihan naman sa mga naunang nabigyan nito ay mga operator ng traditional jeepneys habang nakatanggap na rin ang mga operator ng modern jeepney, mga bus, minibus, tourist transport services, school transport services, PhilCap at iba pa. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, one-stop shop para sa mga kawani ng Department of Education o DepEd inilunsad bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Ang kabuang balita ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Naglunsad ng one-stop shop ang Department of Education o DepEd Central Office para sa mga kawani nito bilang bahagi ng selebrasyon ng 123rd Philippine Civil Service Anniversary. Ayon sa DepEd, layo nitong mailapit sa mga kawani ng ahensya ang mga pangunahing serbisyo sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at mga stakeholder. Kabilang sa mga ahensya ng pamahalaan na nakibahagi sa aktibidad, ang Government Service Insurance System, Land Bank of the Philippines, Land Transportation Office, Pag-ibig, PhilHealth, BIR at iba pa. Nauna rito ay iba't ibang ahensya na rin ng pamahalaan ang nagbigay ng libreng serbisyo para sa mga empleyado ng gobyerno bilang pasasalamat sa kanilang sakripisyo upang magampanan ang kanilang mga tungkulin gaya ng libreng sakay sa MRT3, LRT2 at PNR. Ipinagdiriwang naman ang Civil Service Month tuwing buwan ng Setyembre. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, isang senadora inihain ang isang resolusyon na nagpapahayag ng mariing pagkondena sa pag-aani ng bansang China ng corals sa West Philippine Sea. Narito si Nympha Asuncion para sa detalye. Inihain ni Senadora Risa Ontiveros ang Senate Resolution 804 na nagpapahayag ng marihing pagkondena sa malawakang pag-aani ng China ng corals sa West Philippine Sea at inimok ang naangkop ng komite ng Senado na magsagawa ng investigasyon tungkol sa issue. Ito ay matapos makumpirma na sinira ng Chinese Navy vessels ang mga bahura o corals sa Rosal Reef at Escoda Shoal. Kasabay nito ay ginit Ontiveros na dapat pagbayarin ang China ng danyos para sa pinsalang idinulot ng aksyon ng Chinese Navy vessels sa marine resources ng ating bansa. Ayon sa Senadora, aabot sa bilyong-bilyong piso ang makukuha ng ating bansa kung mauobliga nating magbayad ng China. Git naman mabatas, bukod sa ninakawan nila ng hanap buhay ang ating mga mangingisda ay winawasak na nila ang ating mga likas na yaman. Pinunto ni Ontiveros na hindi ito ang unang pagkakataon na manghihingi ang Pilipinas ng bayad danyos para sa nasilang bahura dahil una nang nakasingil ang Pilipinas ng 87 million pesos mula sa US matapos masira ng USS Guardian ang Tubataha Reef noong 2013. Nakasaad din sa resolusyon na hindi kinukonsinte ng gobyerno ang patuloy na pinsala sa kapaligiran, ekonomiya at seguridad na dulot ng mga aksyon ng China at dapat tuklasin pa ang ibang paraan para mapalagot ng China kabilang na ang claim for damages na isasampa sa Permanent Court of Arbitration. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa balitang kamera, isang mambabatas pinuri ang pagsasampa ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI kontra hoarding at price manipulation ng sibuyas. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Pinuri ni Cavite Representative Elpidio Barzaga Jr. ang pagsasampa ng kaso ng National Bureau of Investigation laban sa mga sangkot sa hoarding at price manipulation ng sibuyas. Anya ipinapakita nito ang pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuluyang buwagin ang agricultural cartel sa bansa. Dagdag ng senior member ng House Committee on Agriculture and Food mula na magkasanang investigasyon ng Kamara sa pagsipa ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon na hanggang 700 pesos ay nalantad na ang mga personalidad na sangkot sa kartel. Patuloy din anya nagtutulungan ng Kamara at DOJ para sa pagkalap pa ng impormasyon upang matukoy ang mga taong nasa likod ng biglang taas presyo ng sibuyas. Dagdag pa ni Barzaga na tip of the iceberg o umpisa pa lang ito ng serye ng agri-smuggling cases. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kaligtasan ng dalawang bumaliktad na aktivista tiniyak ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Tiniyak ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na pangangalagaan pa rin nila ang kaligtasan at itataguyod ang karapatan ni Jed Reyana Tamano at Jonila Castro, ang dalawang aktivista na unang napaulat na nawawala. Sa isang statement na inilabas ni NTF-ELCAC spokesperson at National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, pinanindigan ng NTF-ELCAC ang opisyal na ulat ng pulis at militar tungkol sa pagsuko ng dalawa. Ito ay matapos ang biglang pagbaliktad ng dalawa sa kanilang kwento tungkol sa kanilang pagkawala nang humarap sa pulong balitaan ng NTF-ELCAC Kamakalawa sa Plaridel, Bulacan. Dito ay kanilang sinabi na sila'y puwersang pinasuko ng gobyerno sa Orion, Bataan noong Setyembre 2 na taliwas sa kanilang unang sinumpaang salaysay na voluntaryo silang sumuko at hiningi ang tulong ng gobyerno upang matakasan ang NPA. Sa kabila nito, sinabi ng NTF-ELCAC na hindi natitinag ang kanilang pagsisikap na gampanan ng kanilang mandato at ipauubayan na lang nila sa mga abogado ang susunod na hakbang. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, isang grupo ng mga negosyante hiniling sa mga Local Government Unit o LGU na isama sa kanilang development plan ang Sustainable Aquaculture. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Dahil sa lumalaki na demand sa pagkain kada taon, hiningi ng isang grupo ng mga negosyante sa mga lokal na pamahalaan na isama sa kanilang development plan kada taon ang Sustainable Aquaculture. Ito ay dahil lumiliit ang mga nahuhuli na isda sa mga karagatan at pagpapatupad ng mga closed fishing season sa maraming lugar sa bansa. Ayon kay Norberto Chincuanco, Vice President for Corporate Planning at co-convener ng Tugon Kabuhayan, lumalaki ang pangangailangan ng isda sa bansa ngunit tumiliit naman ang nahuhuli sa mga karagatan. Kung kaya't hinihingi nila sa mga lokal na pamahalaan na tulungan ang national government sa paghahanap ng ibang mapagkukunan ng supply ng isda. Ang rekomendasyon nila, isama ng mga LGU ang Sustainable Aquaculture para mapalaki ang ani ng mga isda. Sa record na nakuha nila sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, tilapia at bangus ang may pinakamalaking na-harvest noong 2021. Ito rin ang nakapagsalba sa malaking pangailangan ng bansa sa isda. Kanilang hinihikayat ang mga LGU na magkaroon ng tamang zoning, long-term permit, pagpapatibay ng labor standard, prioridad sa employment ng mga residente, patas na bayad at renta para matugunan ang gasto sa mga negosyante at access ng mga residente sa mga aquaculture produce. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kumilos na ang Office of the Solicitor General upang malutas ang usaping may kinalaman sa West Philippine Sea na sinasakop na di umano ng China.
Kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara, pinag-aaralan na ng OSG ang mga legal na opsyon na maaaring isulong ng pamahalaan sa issue ng territorial claim. Ayon sa Solgen, nasa fact-finding and data-gathering stage na sila at sa kalaunan ay magsasagawa ng ebalwasyon patungkol sa merito ng bawat legal option, kasama na rito ang posibleng paghahain ng danyo sa International Tribunal gaya ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Tiniyak ni Guevara na pinag-iingatan nila ang bawat hakbang, lalo na at isinasaalang-alang ng pamahalaan ang maaaring idulot sa national interest ng bansa. Hindi naman nagbigay ng timeline ang Solicitor General kung kailan nila tatapusin ang data gathering at kung kailan isasampa ang panibagong kaso laban sa bansang China. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag, inilunsad ang kanilang bamboo sanctuary. Ang kabuuan ng ulat, ihatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Inestablisar ti lokal na gobyerno dito siyudad ti Lawag ti may sa apaset iti sanitary landfill ije barangay Balato nga kaslawag bamboo sanctuary. Kalpasan nga nayuswat ti bamboo planting activity iti kalabas. Sigon kini Mayor Michael Marcos Kion, ti grupo da babaan ti panangidaulo ti City Environment and Natural Resources ket nakapagmulat ti garop sa nga ribo Abonobon ti Kawayan, manipod iti Provincial Government of Ilocos Norte. Nagyaman ti Mayor karagiti nakipagpartisipar ti nasang aktibidad. Gaputa may sa daytoy nga addang tapno masalwadan daglawlaw. Karaman karagitoy ket iti DILG, PNP, BFP, BJMP, iti Philippine Coast Guard, dagiti opisyales ti Barangay Balatong, ken dagiti miyembro iti Bamboo Growers and Processors of Balatong. Naammo nakalpasan ti nasao nga bamboo planting activity ket napaan in-inspect ti local chief executive ti Shade collection funds, retaining walls, ken iti residual waste collection area iti sanitary landfill. Karaman pa'y kadagiti kinita ti Mayor ket iti na-establishar a concrete pavement ken alad tinasao nga pasilidad. Manipod iti siyudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Monitoring ng Agoo Police Station para sa BSKE lalo pang hinigpitan. Simulation exercise isinagawa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Inertangan ti Agoo Police Station ti panangisayang katday ti nagduduma nga aktibidad para iti barangay and sangguniang kabataan election ni BSKE 2023. Itayla ang nabiit kaspasat iti panagsagana iti masungad nga eleksyon nang isayang kat ti Agoo Police Station iti simulation exercise iti sangwanan ti Dimso SLUC Barangay Consolacion Agoo La Union. Taulwan daytoy ni Police Major Romel Centino, Chief of Police, kadwada dagiti personnel ti 2nd LUMP FC. Kabayatan ti simulation exercise, kampay idikat adda ti napasamak a pamaltog iti Barangay Road, iti sangwanan ti Dimso SLUC Nosadino. Biktima ito iti may sang opisyal ti barangay, a kandidato iti masungad nga eleksyon. Narestar dagiti suspect baban iti high risk checkpoint iti Barangay Santa Ana, Agoo La Union. Naisayang kati aktibidad tapno mapabilag ti kapasidad ti pulisya nga agresponde no adda ti mapasamak nga insidente kabayatan te eleksyon. Gaputaray ito'y kat simulation exercise laeng awan ti podpod no anadangran iti nasao nga aktibidad. Manipod RP Agoo, dahil tiniglanda bakungan sarak para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Konstruksyon ng 5 million pesos na Dukwag Agrikultura Public Market Building aprobado na. Ang kabuuan ng ulat ihatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Ginuyunan ng Sangguniang Panglungsod SP ang siyudad ng Borongan at doon pagtuko din Dukwag Agrikultura Public Market Building kantidad 5 million pesos. A Barangay Bugas ang siyudad durante ang gindumarang nga sesyon ng SP ang naglabayng adlaw. Gimparigunan ang mga magbaralaod ang siyudad at doon pagtuko na nasabi nga proyekto base ang ginaprobaran nga ordinansa. SP Ordinance Number 269 Series of 2023 nga katuyuanan nga tukuron na Barangay Bugas at nasabi nga building nga una na igintalaan nga tindagan na Barangay Tamuson syudad. Ginklaklaro na sabi nga ordinansa nga nagpapabilin na kantidad nga 5 million pesos at doon orihinal na kantidad na sabi nga proyekto nga base liwatan doon updated nga aprobado nga program of works. Ang nasabi nga proyekto ay pagsuportan ikimpapatuman nga Dukwag Agrikultura Program ang lokal nga pamunuan kundi tuyo nga mapiho at doon seguridad ang bastante nga pagkaon han mga mulupyan syudad han Borongan. Tika nga syudad han Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. SGLG validation sa mga bayan ng Southern Leyte sinimulan na. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ruel Bugnos. Disugda na sa Department of the Interior and Local Government kundi ILG ang validation sa 2023 Seal of Good and Local Governance kun SGLG sa mga kalungsuran sa Malitbog buntog ug tumas-ukos kagahapon adlaw September 20, 2023. Formal nga kitabo sa mga local chief executives sa tulo ka lungsod ang mga validators gikan sa DILG nga gipangunahan ni Provincial Director Danito Lagitan. Ang ayang masayaran nga base pa sa DILG Memorandum Circular No. 23-086, ang SGLG nagsunod sa all-in nga principle din ng mga local government units gikinahanglan nga mopasar sa mga governance areas partikular ang financial administration and sustainability, disaster preparedness, social protection and sensitivity, health compliance and responsiveness, sustainable education, business friendliness and competitiveness, safety, peace and order, environmental management, tourism, heritage development, culture and arts ug youth development. Kung palaron nga makapasar ang mga naasoy nga LGU sa SGLG karon tuiga, sila makadawat og pondo gikan sa DILG nga pwede nila nga magamit sa ilang nakadaiya nga mga proyekto sa lungsod. Mula sa RP Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Kampanya kontra vote buying at vote selling isinagawa ng City at Provincial COMELEC Office sa Cagayan de Oro. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Usa ka komite ang gibugna sa Commission on Election Misamis Oriental Provincial Office sa tuyo nga mahingusgan og mayong kampanya kontra pagpalit ug pagbaligya sa boto kalabot sa nagsingabot nga barangay NSK elections karong bulan sa Oktubre. Kinang gibutyag ni Attorney Ramil Acol, election officer sa 2nd District sa Cagayan de Oro. Matud pa ni Attorney Acol nga nasampit nga kampanya kontra bigay nagtumong sa pagpatuman sa tanang policies and guidelines aron masumpo na ang vote buying ug vote selling pinagi sa whole of nation approach. Giagat sa mga law enforcer ang publiko nga mopadangat sa ilang sulat reklamo kung galing adunay ilang makita nga kasaypanan ang usa ka kandidato
base sa gilatid nga mga sumbanan gikan sa COMELEC inubanan sa affidavit sa witness. Bisan pa man nga nagsugod na ang election period, apan dili pud sabton nga manghatag na ang mga kandidato mga giveaway sama sa t-shirts, pamphlets, pagkaon ug uban pa gumikan kay matawag kini nga vote buying o vote selling o premature nga pagpangampanya. Ang campaign period magsugod sa Oktubre 19 ngadto sa 28 o napulo ka adlaw lamang. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. BOC nangakong susugpuin ang rice smuggling sa bansa. Narito ang ulat mula kay Lesty Cubol. Nagpasalig ang Bureau of Customs o BOC nga santaw no sugpo nang naghitak nga rice smuggling sa nasod nunot sa pagkasakmit sa 42 milyones pesos nga kantidad sa imported nga mga bugas sa Zamboanga City. Kininunot usab sa hugot nga kamanduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga hingpit nga ipatuman ang mga balaod batok sa pagpayuhot o sa illegal nga importasyon sa mga bugas sa Pilipinas, ilabi na dinhi sa kasadpang Mindanao. Gipahayag ni Vincent Philip Maronilla, tigmamaba sa BOC, gipagula nila ang order procedure sa mga imported rice nga gitago sa saka bodega sa barangay San Jose Guso sa Zamboanga City human mapakyas ang tagyan nini pagsumiter sa gikinahanglang mga dokumento sa dulaan sa 43,000 kasakong bugas, lakip na ang pamatuod sa legal importation o sa pagbayad sa hustong buluhisan sa ahensya. Ang nasangpit nga mga bugas gitugyan sa gobyerno sa Department of Social Welfare and Development o DSWD o personal nga gipudapod ni Pangulong Marcos niadtong Martes sa pinili nga mga miyembro sa Pantawid Pamamilyang Filipino Program of For Peace sa lungsod sa Tungawan sa Zamboanga, Sibugay, sa munisipyo sa Sibuco sa Zamboanga del Norte o sa Zamboanga City. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lesty Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Iligan. Electrification program ng pamahalaan suportado ng isang power utility sa Iligan City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Suportado sa Iligan Light and Power Incorporated o ILPI ang electrification program sa gobyerno pinaagi sa padayong pagpasigas sa mga hilit nga lugar o barangay sa dakbayan sa Iligan. Gilusad baguhay pa lamang sa ILPI ang lighting ceremony sa Barangay Dalipuga ug Barangay Bunawan sa Iligan City. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Iligan kay ILPI Operations Unit Manager Jeffrey Opema, gipahayag niya nga ubos sa community electrification program sa ILPI ang paghatag og elektrisidad sa 44 ka barangay ilabi na sa mga hilit nga lugar. Matud ni Ginang Trinidad Maraño, 61 anyos nga taga Barangay Dalipuga, nagpasalamat siya sa ILPI tungod kay karon pa lang nakapasiga ang ilang panimalay human sa kapin usa ka dekada nga pagpuyo sa nahisgutang barangay. Kahinumduman nga sa ikaduhang State of the Nation Address o sona ni President Ferdinand R. Marcos Jr., gisiguro ni ini nga maabot ang 100% nga electrification sa tibuok nasod sa dili pa matapos ang iyang termino. Gikataho nga halos 2 sa milyon ka molupyo sa tibuok nasod ang nalamdagan sa unang tuig sa iyang administration. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan.
Binabaan ng Asian Development Bank o ADB ang pagtataya nito para sa 2023 Philippine Economic Growth mula sa 6% ay ginawang 5.7% dahil sa epekto ng inflation at iba pang pandaigdigang suliranin. Sa Asian Development Outlook o ADO September 2023 update, pinanatili naman ito ang 6.2% 2024 Gross Domestic Product o GDP forecast sa ekonomiya, pareho sa pagtataya noong nakaraang Abril matapos maiulat ang household consumption at public spending sa infrastruktura at social services. Ayon kay ADB Philippines Country Director Pavit Ramachandran, nananatili pa ring malakas ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng inaasahang moderasyon ngayong taon. Anya, public investment, private spending, mababang unemployment rate, patuloy na pagtaas ng remittances mula sa OFWs, masigilang serbisyo at turismo ang susuporta sa paglaki ng ekonomiya ng bansa. Dagdag ni Ramachandran, makatutulong ang malalaking proyektong infrastruktura ng pamahalaan sa pagpapasigla ng consumption, pagbibigay ng mga trabaho at paghihikayat ng mga mamumuhunan. Sinabi ng ADB na inaasahan ng gobyerno na mapapanatili nito ang infrastructure spending sa 5% domestic output. Ma-offset naman ayon sa ADB ang mahinang pagluluwas ng kita sa turismo, remittances at serbisyo, partikular sa business process outsourcing. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makatutulong ang paggamit ng solar-powered irrigation system sa pagtitiyak ng rice self-sufficiency at pagkakaroon ng competitive price levels, ayon kay dating Secretary Emmanuel Piñol at Leonardo Montemayor ng Department of Agriculture o DA. Sa isang joint statement, hinimok ng dating mga Agriculture Secretary ang Administrasyong Marcos upang magsagawa ng nationwide solar-powered irrigation program para sa pagpapahusay ng rice production sa bansa. 200,000 ektarya na sineserbisyohan ng National Irrigation Administration o NIA ani Piñol at Montemayor ang posibleng makinabang sa rekomendasyon. Ang mga lugar na ito na nasa pinakadulo ng NIA dam-sourced irrigation distribution system ay nakakakuha ng maliit lamang o walang tubig tuwing tagtuyo. Dagdag ni Piñol at Montemayor, karagdagang 1.5 milyong ektarya ng rain-fed uplands ang maaaring taniman ng palay at high-value crops tulad ng soybean at mga gulay kapag tagtuyo. Punto ni Piñol at Montemayor, libre ang solar-based irrigation, renewable at mainam sa kapaligiran. Nakababawas din ito sa gastusin sa irigasyon ng mga magsasaka dahil hindi nito kailangan ang diesel fuel. Ipinakilala ni Piñol ang 137 solar-powered irrigation system o SPIs program na inilunsad sa panahon ni dating Pangulong Duterte noong 2017 sa Malang, Cotabato. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, mataas pa rin ang potensyal ng Philippine fruit exporter sa China sa kabila ng mataas na demand mula sa pinakamalaking market ng mundo. Ngunit ang kakulangan ng supply ang lumilimita sa oportunidad ng bansa. Pahayag ng mga opisyal ng Department of Trade and Industry o DTI sa isang pulong balitaan, muling tiniyak sa 20th China-ASEAN Expo sa Nanning, China, ang ilang malalaking oportunidad para sa produktong Pinoy, lalo na ang durian. Ayon kay Philippine Trade and Investment Center in Guangzhou, Commercial Consul Froilan Emil Pamintuan, buhat ng unang shipment ng fresh Philippine durian sa China noong Abril. Lalo pang naengganyo ang mga potential Chinese buyers na bumili ng prutas sa Pilipinas. Dapat tugunan ang mababang productivity ng lokal na mga magsasaka ng prutas ani Trade Undersecretary Seferino Rodolfo upang matapik nila ang demand mula sa overseas markets.
Ilan sa pinakamalalaking fruit imports ng China ang saging at durian. Sinabi pa ni Rodolfo na target ng Pilipinas na magkaroon ng kaparehong dominance ang durian market sa banana market. Mula buwan ng Enero hanggang Hunyo 2023, nasa $1.88 million ang Philippine durian exports sa China, kumpara sa Thailand exports na $3 billion at Vietnam na $828 million. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamahang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Kasado na ang mga makakalaban ng Gilas Pilipinas sa qualifiers ng 2025 FIBA Asia Cup, tampok ang tatlong windows na magsisimula sa susunod na taon. Kasama ng Gilas sa Group B ang New Zealand, Chinese Taipei at Hong Kong, matapos ang official draw kamakalawa sa Doha, Qatar. Sina Gilas Pilipinas legend Gabe Norwood at Iran icon Hamed Haddadi ang nanguna sa draw ng 2025 Asia Cup matapos ang 2022 edisyon na ginanap sa Indonesia. Pagkakataon ang qualifiers at mismong Asia Cup para sa Gilas na makabawi matapos magkasya lang sa 9th place nitong nakarang edisyon. Iyon ang unang beses na hindi nakapasok ang Gilas sa gabay ni dating head coach Chot Reyes sa quarterfinals ng prestiyosong Asian Tilt ng FIBA sa loob ng 15 taon. Winalist ng Gilas ang Asia Cup qualifiers sa tatlong window na ginanap sa ilalim ng bubble format at kasagsagan ng COVID-19 pandemic noong 2020 hanggang 2021 upang makapasok sa Asia Cup. Kagrupo ng Gilas noon ang South Korea, Indonesia at Thailand na tinalo nila ng tig-2 beses para sa 6-0 kartada. Sa 2025 Asia Cup qualifiers ay ganon uli ang inaasahang maging daan ng Gilas kontra naman sa mga ibang katunggali para maipaghiganti o maipaghiganti ang maalat na kampanya sa Indonesia. Tanging ang top 2 teams lang ng kada grupo ang aabante sa 2025 Asia Cup sa hindi pa alam na venue. Tampok sa ibang grupo ang Australia, South Korea, Thailand at Indonesia sa Group A, China, Japan, Guam at Mongolia sa Group C, Jordan, Iraq, Palestine at Saudi Arabia sa Group D, Iran, Qatar, Kazakhstan at India sa Group E, pati na ang Lebanon, Bahrain, Syria at United Arab Emirates o Emirates sa Group F. Australia ang reigning champion sa Asia Cup matapos talunin ang Lebanon sa dikit na finals habang semi-finalist din ang New Zealand at Jordan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapag-set up ng laban ang Gilas Pilipinas Men's Under-16 team kontra Korea sa quarterfinal qualifiers ng FIBA Under-16 Asian Championships. Ito ay matapos talunin ng mga batang Filipino Cagers ang Malaysia 75-62 nitong Miyerkules na ginanap sa Doha, Qatar. Nanguna muli para sa Nationals si Kiefer Alas sa nagawa nitong 15 puntos, 13 rebounds at 3 assist, habang malaki din ang kontribusyon ni Kurt Velasquez sa nagawa nitong 13 markers, 7 boards, 3 assists at 1 steal.
Nagiinit ang mga kamay ng mga Gilas Boys sa umpisa kung saan umabanti kaagad sila ng 21 puntos, 29-8 at pinaabot pa ng 34 na puntos na kalamangan, 72-38 pagkatapos ng jumper ni Edrin Morales. May 4 na minuto at 4 na segundo na lamang ang natitira sa huling period. Sumagot naman ng 14-3 run ang Malaysians, subalit malaki masyado ang agwat nila kaya ngayon ay isang laban na lang ang kailangan panalunin ng Nationals para makapasok sa quarterfinal round ng torneo. Nanguna naman sa Malaysians sina Yen Jun Chua at Sehen Brandon Ko na kapwa nakagawa ng 7 puntos bawat isa, subalit hindi sila nakasama sa susunod na round ng torneo. Kapag natalo ng Gilas ang Korea, makakaharap nila ang Japan sa quarterfinals sa Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kapwa nahirapan ang Ateneo de Manila University at University of Santo Tomas para kunin ang unang panalo nila sa Game 1 ng kani-kanilang semifinal series sa V-League Men's Collegiate Challenge nitong Miyerkules na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Kinailangan ng Blue Eagles ang 5 set, 25-23, 21-25, 25-22, 14-25 at 15-11 para talunin ang De La Salle University kung saan bumangon sila sa dismayadong 4th set para kunin ang panalo via 5th and deciding set. Sinabi ni Ateneo head coach Timothy Santo Tomas na lumabas ang composure ng kanyang bataan sa huling set para makuha nila ang panalo. Naging player of the game si Gian Salarzon ng Blue Eagles kung saan nakalikom ito ng 24 na puntos, 20 mula sa attacks at 4 sa blocks. Nagdagdag naman si Emil Pachinio ng 20 markers. Nakakuha naman ng 26 na puntos kay JM Ronquillo habang nagtapos si Noel Campton ng 17 puntos para sa Green Spikers. Samantala, inabot naman ng dikdikang 4 na sets ang UST Golden Spikers laban sa Far Eastern University Tamaraws 21-25, 25-21, 25-22 at 25-22 para kunin ang Game 1 ng kanilang Best of 3 semifinal series. Nanguna naman para sa UST si Josh Ibanez sa nagawa nitong 21 puntos habang nagambag si G-Boy De Vega ng 18 puntos. Ito na ang ikapitong sunod-sunod na panalo ng Golden Spikers sa torneo. Tinumbasan naman ni Drix Saavedra ang score ni Ibanez na 21 puntos, lahat nagmula sa attacks habang nagdagdag si Andre Delicana ng 15 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ngayong taon ay nagsa-celebrate na kanyang 35th anniversary si Jamie Rivera sa entertainment industry at inalala nga niya ang mga pinagdaanan niya noong nagsisimula pa lamang siya. And sa recent guesting niya sa Magandang Buhay,
isa-isa niyang pinasalamatan ang mga taong naging bahagi ng mahigit 3 dekada niya sa mundo ng showbiz. And nagpapasalamat po ako of course sa Panginoon dahil the Lord sent me the right people in my 35 years. Inalagaan niya ako. Yan yung bungad na sinabi ni Jamie. And dagdag pa niya ha, pinadala niya lahat yung mga manager ko na nag-alaga sa akin, yung mga kaibigan ko na tumulong sa akin, yung mga recording company na sumuporta sa career ko, mga naniniwala sa akin. So maraming salamat Lord because you sent me the right people in those 35 years. Yan yung pahayag ni Jamie. And nag-join din pala siya sa isang singing contest noon, ang Inspirational Diva, bago siya nadiskubre ng Octo Arts Music bilang contract artist. And naikwento rin ng veteran OPM artist na bago siya makilala sa showbiz, naging miyembro muna siya ng Metropolitan Theater Chorus noong dekada 80. And pagsasabi pa ni Jamie, pagkatapos noon sabi ko parang ayaw ko sa choir, parang gusto ko ako yung nasa spotlight. Pero hindi ko sinasabi na nagsisi ako roon. Gusto ko lang mag-move on as a soloist. Pero nagpapasalamat ako sa Metropolitan Theater dahil na-enhance yung boses ko. Doon ko narinig, ay may boses pala ako. And noong taong 1985, nang sumali siya sa isang singing contest at doon nga siya na-discover na naging simula ng kanyang career sa mainstream music industry. And after ng Metropolitan Theater, paglalahad pa ni Jamie, I joined the Music Mate Girls contest yon. Kukuha sila ng 5 winners, singing and personality contest. Tapos, nanalo naman ako. And na-discover ko na network entertainment ni Tito Fritz Infante. From there, I moved to Tita Dulce Lucban, mami ni Pops Fernandez sa DSL. And from DSL naman, ipinakilala na nila ako sa Octo Arts. Kina Tita Aster Amoyo, sina Tita Aster, inalagaan ako. Doon na nag-start ang career ko. Yan yung pagbabalik tanaw ni Jamie sa kanyang music career. And ilang taon ang nakaraan, napili siya bilang isa sa cast ng musical na Miss Saigon. At pagkatapos nito ay nag-asawa na siya hanggang sa nagkaroon na rin ng anak. And nung bata ako, gusto mo love song. So yung inspiration mo doon ay yung mga sweetheart mo that time. Yun yung mga ganon. Yun yung mga paglalad pa ni Jamie. And tapos as you go along, nag-Miss Saigon ako. Syempre, ang gusto kong isulat naman ay yung mga Broadway songs. And after that, when I went back, nag-asawa ko, of course, ang inspiration ko na syempre ang asawa ko na at anak ko. O yan yung paglalahad pa ni Jamie. And later on, naging inspirational singer ako. It's about God. So marami ako naging inspiration sa development ng career ko. And eto nung bumalik si Jamie sa eksena, nakilala na siya bilang inspirational diva dahil sa kanyang mga awitin na Hiram sa Diyos at Jubilee Song. And siya rin ang nasa likod ng theme song para sa naging pagbisita ni Pope Francis sa bansa noong 2015 na We Are All God's Children. And ilan pa sa mga pinakasikat na kanta ni Jamie ay ang OPM hits na I've Fallen For You, Pangarap Ka Na Lang Ba at Hey, It's Me. And samantala, matindi rin ang pinagdaanan ng TV host at komedyanteng si Bayani Agbayani noong kanyang kabataan dahil sa dinanas nilang kahirapan. Kwento ni Bayani, talagang naghihikaho sila noon sa buhay at madalas ay wala sila makain at wala rin permanenteng tirahan. And binalikan ng veteran comedian ang dati niyang buhay sa recent interview ni Corina Sanchez sa Net25 at dito nga niya naibahagi ang mga hirap na dinanas noong walang-wala pa ang kanilang pamilya. And natanong siya ng premyadong broadcaster sa isang bahagi ng panayam kung naaapektuhan ba siya kapag tinatawag siyang mahirap. Umiling muna si Bayani, yan yung kanyang initial na reaksyon, sabay-sabing parang mahirap pa kami sa daga noon kasi wala kaming bahay and wala kaming regular na oras ng pagkain. Minsan, nagtatanghalian kami 3 to 4 p.m. Ganon kalala. Yan yung pagbabahagi ni Bayani sa kanyang interview kay Corina. And sa iba ng komedyante at TV host, dumating din yung panahon na halos wala nang gustong magpautang sa kanila dahil kalat na sa lugar nila na wala silang
maipangbayad. Tapos nangupahan kami sa Malabon, nangupahan kami every year, umiiba kami ng bahay. Yan yung paglalahad pa ni Bayani sa nasabing interview. Kasi every year, may law na pwedeng magdagdag yung landlady, yung landlord. Halimbawa, umupa kami sa 300 pesos. Tapos, next year, 350 na. Lilipat si nanay sa 250. And chika pa niya sa panayam sa Corina interview sa nasabing network, halos nalibot na raw ng pamilya nila ang Malabon dahil nga palipat-lipat sila ng bahay every year. Pero in fairness kay Bayani dahil sa kanyang sipag, pagsisikap at kaunting swerte, kumapit yung swerte kay Bayani and unti-unti siyang nakilala sa showbiz bilang isa sa mga popular na komedyante sa ating bansang Pilipinas. And ito pa inilahad ni Matet De Leon ang tungkol sa naging karanasan niya bilang isang PWD o persons with disabilities. Ipinaliwanag niya kung ano ba talaga ang nangyari nang paalisin siya ng isang babae nang pumila siya sa PWD lane ng isang supermarket kamakailan. Ayon kay Matet, hiyang-hiya raw talaga siya nang sitahin at palipatin ng isang shopper dahil sa PWD lane daw siya pumila kasabay ng kilay ng mga nakasaksi sa insidente. Ang feeling ng actress, inakala ng mga taong nasa loob ng grocery store na nagpanggap lang daw siyang PWD para mapabilis ang pagbabayad niya sa cashier. And say ni Matet, pumila ako, may dala akong toothbrush, harina at sabi ng babae, hinawakan ako sa braso na mukhang may kaya at sabi sa akin, "Hi, isang pila lang tayo." Sabi ko, PWD po ako. Doon pa lang naramdaman ko na ang kahihiyan. Pinagtinginan ako ng mga tao and nahiya talaga ako. And medyo issue ko lang is respeto naman. Hindi naman porke hindi nila nakikita ang disability. And paglalahad ni Matet. And pagpapatuloy pa ng anak ng superstar Nora Honor, a lot of people don't know kung ano ang pinagdadaanan ng iba. Pag-depress kasi isang tao, sobrang hirap maligo, mahirap kumain, baka pati pagtayo para mag-grocery, hirap na hirap sila. Hindi kasi nila alam yun. Baka may pinagdadaanan ang tao. And nauna nang sinabi ni Matet na totoong meron siyang disability na na-diagnose ng doktor. Meron din siyang ID at PWD booklet. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. Maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Sa susunod na edisyon ay antabayanan nyo pa rin ang ating programa. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y
sa'yo'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.